Magandang gabi sa inyong lahat, mga kalakbay. Ako po ang inyong kalakbay, si Roger, ang manlalakbay ng SJUM. Ngayon po ay January 23, 2024. Mga kalakbay, pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa mutya ng suso. Suso na naging bato. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kalakbay. Doon po sa mga disclaimer ko lang po. Doon sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong usapin. Kung maaari po sana wag nyo nang panuurin itong ating video. Skip nyo na lang po ito. Doon naman po sa mga mahilig sa mga ganitong usapin, samahan nyo po ako ngayon para doon sa mga gusto pang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa bagay na ito na mutya ng suso. Para malaman nyo rin kung ano pa yung mga taglay niya, no? Mga taglay na kapangyarihan ng mutya ng suso. Marami na rin po akong mga napapanood dito sa YouTube na tungkol sa mutya ng suso, no? Pero bago po tayo magsimula, mga kalakbay, baka pwede namang mag-request. Mag-like naman po kayo, mag-follow. At mag-subscribe na rin po kayo sa ating munting channel. Para doon po sa mga susunod nating pag-uusapan na mga anting-anting, agimat, o ano pa man yan, updated naman po kayo doon sa ating mga pag-uusapan. No? Ngayon, mga kalakbay, ang mutya po ng suso na ito ay ito po ay ang totoo. Nabili ko rin po uli ito sa isang manggagamot. Si Kuya James pa rin po, yung namatay nung pandemic. Sa kanya ko pa rin po nabili itong isa na ito. Pero ang totoo nito, dalawa ito. Papakita ko po sa inyo, mga kalakbay. Ito po ang original na mutya ng suso. Ayan. Ganyan po yan. Bato po siya, bato. Ayan. Yan po ang original na mutya ng suso. Ngayon, yung isa po nito, nakuha po nung mangingisda. Mangingisda nakakuha nung isa ng mutya ng suso na ito. Dalawa po ito na nakuha ni Kuya James sa dagat. Magkatabi daw po ito. Magkatabi nung makuha niya. Kaya parang kumbaga kambal. Ngayon, nung maibenta niya ito sa akin, nandoon ako sa kanila, sa bahay niya. Kasi yung bahay nila nasa ilalim ng tulay. Pinag-uusapan namin itong mutya ng suso na ito. Kung ano yung mga bisa. No? Pero, nung pinag-uusapan namin ito, binayaran ko na rin sa kanya. Walang mga original na mutya ng mga mutya na kamoy hihingiin mo lang sa mga may-ari. Lalo pag mga sa katutubo, talagang bibilhin mo at bibilhin yan. Hindi man nila ibigay sa iyo yan na hindi mo bibilhin. Liban lang kung ikaw na mismo ang nakakita o talagang binigay na lang sa iyo ng halimbawa ng lolo mo o ng matanda na mayroong ganito, yan. Libre mong makukuha yan.
Pero pag hinanap mo ito sa isang tao na mayroon siya, obligado bibilhin mo ito. Napakahirap humanap ng tunay na mutya. Sinisiguro ko sa inyo yan. Napakahirap humanap. Nagkikwentuhan kaming dalawa ni Kuya James. Biglang dumating po yung nakabili ng isa nito. Dumating doon sa bahay niya. Pero hindi rin naman akalain ni Kuya James na darating yon. Di ngayon, ang tanong niya kaagad nung pagdating, dahil hindi naman ako nagtanong sa kanya, hindi naman ako nagsalita. Ang tanong niya kaagad nung pagdating, Kuya James, nasaan po yung isang ganito, isang suso na bato? Sabi niya. Ay sabi niya, nabili na ka nung nung pamangkin ko. Sabi niya ganyan ni Kuya James. Hindi niya alam na kabibigay pa lang sa akin, kabibili ko pa lang nito kay Kuya James, nitong mutya ng suso na ito. Ha? Bakit naibenta nyo kaagad? Sabi niya ganyan. Ano pa lang ako parang mag-isang buwan pa lang nung mabili ko ito. Oo, nabenta ko na, sabi niya, kasi kailangan ko ng pera eh. Binili ko talaga ito kay Kuya James. Di ngayon, bakit, sabi ni Kuya James, bakit anong pangangailangan mo pa dun sa isa dahil mayroon ka na? Alam mo Kuya James, sabi niya ganyan, nagpunta kami ng Palawan, sabi niya ganyan, para mangisda. Ngayon, nung pumunta kami ng Palawan, sabi niya sa unahan pa eh, ang ano pala nila, ang sistema ng kanilang panghuli ng isda, paputok. Di ngayon, nung pagsindi raw nung kasama niya doon sa paputok, tumama doon sa yung sa pinakatali ng katig, tumama doon tapos bumalik sa kanila, sabog yung bangka na sinasakyan nila. Yung dalawa raw na kasama niya, talagang grabe ang mga tama. Dahil nga paputok yung nila. Pero siya, dala-dala niya yung damit niya na pinakita niya sa amin. Wasak-wasak yung damit niya. Pero hindi nagalaw yung katawan niya. Yung katawang lupa niya hindi na sugatan. Pero yung dalawa niyang kasama, hospital. Mabuti lang daw at mayroong mga bangka rin na mangingisda na nakaano sa kanila. Nakakita sa pangyayari. Nasagip sila. Wasak yung bangka na sinasakyan nila eh. Dahil sa laki siguro ng paputok na na ginamit nila. Kaya yun, nung umuwi siya, balak niya pang kunin ito. Balak niya pang kunin. Ay hindi niya alam na ako yung kaharap niya, nasa akin na ito. Ay talagang hindi ko na rin bibitawan ito. Pangalawa, bayad ko na nabayaran ko na kay Kuya James itong mutya ng suso na ito. Ayan po siya. O tingnan ninyo. Ayan. Hinayang na hinayang siya dahil ang gusto niyang mangyari doon sa isang suso, dito sa suso na ito, ibigay niya doon sa anak niya. Ibigay niya sa anak niya dahil mangingisda rin yung anak niya. Yun ang hanap buhay nila. Yung mangisda. Lagi sila sa Palawan. Matagal pa rin sila nag-uusap dalawa. Sabi ni Kuya James, kung sakaling may makita pa ako, huwag ka mag-alala, sa'yo ko na lang ibibenta. Kaya itong suso na ito, may pruheba ako na talagang maaring sa bala, hindi ka tatabla ng bala o kaya ng mga paputok. Dahil nga doon sa pangyayari doon sa nakabili nung isa nito. Na hindi siya na pero yung damit niya wasak pinakita niya sa amin dala-dala niya. Punit-punit yung damit niya, pero yung dalawang kasama niya talagang grabe. Sabi niya nasa ospital. Ito lang po ang dala-dala niya, itong suso na ito. Pero
mga kalakbay, itong suso na ito, matagal na rin ito sa akin eh. Siguro mga ano na ito, may 2 taon na rin, may 2 taon na sa akin. Lagi ko rin po itong dala-dala sa aking katawan. Hindi ko rin po ito hinihiwalay sa akin. Yan. Ito po ang mutya na original na mutya ng suso. Ayan o. Tingnan ninyong mabuti. Kaya kung sakasakali po napala rin kayo, na magkaroon po kayo o may makita kayong ganito na pwede nyong mabili, no? Bilhin nyo para pandepensa lang sa sarili nyo rin. Ewan ko lang yung mga binibenta dyan sa tindahan. Tandaan po ninyo, itong mga ganito, maaari nyo makuha sa mga manggagamot, sa mga katutubo. Mga katutubo magagaling, marurunong sila. Hindi mo basta ito makukuha kung hindi ka nila kakilala. Yung mga ganito. Yan, sa mga katutubo, sa manggagamot, sa mga matatanda, yan. Kapag sila ay mayroon ng ganito, kung ibibenta sa inyo, bilhin nyo. Dahil napakalakas din na suporta ang suso na ito. Lagi ko po itong dala-dala rin sa sarili ko. Lalo kapag malalayo yung mga lalakbayin ko, bit-bit ko ito. Hindi ito nawawala sa katawan ko. Liban lang kung mga dito-dito lang sa amin, pupunta ako sa aking trabaho, sa aking shop. Minsan hindi ko na dinadala. Iba kasi yung bit-bit ko rin. Pero ito, garantisado ito. Garantisado ito mga kalakbay. Hindi kayo sigurado mapapahiya dito dahil nakita ko na ang ebidensya sa mutya ng suso na ito. Na talagang pinatunayan ng tao. Nakita ko talaga na wasak ang damit niya. Kulay pula yung damit niya. Wasak-wasak. Kaya balak niya talagang ito kunin talaga. Bibilhin niya talaga kay Kuya James, pero wala na siya magawa. Nasa akin na hindi ko na rin bibitawan. Kaya nagkikwentuhan pa silang dalawa, ay umalis na ako. Baka mamaya mabisto pa ako nung lalaki na nasa akin. Ito, baka pilitin niya na bilhin pa sa akin. Ay hindi, nag-iisa kasi ito. Kaya doon sa mga yung iba na sabi bibili sila ng sa akin, ng ganito mga agimat na ito, anting. Hindi pa ako nagbibenta kasi puro isa-isa lang itong mga dala-dala ko, no? Wala pong liban doon sa sa kabibi na tikom. Kasi ang kabibing tikom, kung talagang susundin natin, kailangan yan 7. 7 po yung kabibing tikom na bato. Mutya ng kabibi na naging bato. 7 po dapat talaga yan para talagang mabisa siya. Maka sa susunod, baka yun naman ang pag-usapan natin kung sakasakaling may pagkakataon na naman tayo na mag-usap-usap. Bueno mga kalakbay, ayan po siya ha. Tingnan nyo mabuti. Hanggang dito na lang po muli. Maraming salamat sa inyong panunood. Doon sa maniniwala, maniwala. Doon sa hindi maniwala, di wag maniwala. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala. Okay? Maraming salamat mga kalakbay. Magandang gabi sa inyong lahat. 14 minutes na tayo. Salamat po mga kalakbay. Ako po ang inyong kalakbay, si Roger, ang manlalakbay ng SJOM.